Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay sa talatang sa aklat ng Juan, talatang 8, verse 12. Ang sabi po dito, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. Lubos tayong pinagpala sa araw na ito ng kanyang mga salita. Minsan pa po, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong panahon ngayon, punong-puno ng mga pagsubok, kaguluhan at pagkalito, napakahalaga na tayo ay may ilaw na gumagabay sa ating landas. At ayon sa ating binasang talata, si Jesus mismo ang nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. So sa araw na ito, ating pagnilayan kung ano ang kahulugan ng ilaw na ito at paano tayo makakalakad ng may liwanag sa gitna ng dilim ng mundo. Mayroon akong isang kwento na naisabahagi sa iyo, ang batang may ilaw. May isang batang lalaki na nakatira sa isang liblib na baryo. Tuwing gabi, madilim at tahimik ang paligid dahil walang kuryente sa kanilang lugar. Isang gabi, naisipan niyang puntahan ang kanyang lola sa kabilang baryo. Madilim ang daan at natatakot siyang maglakad mag-isa. Kaya binigyan siya ng kanyang ama ng isang maliit na lampara. Sabi ng ama, anak, hawakan mo ito. Hindi nito liliwanagan ang buong daan. Pero sapat ito upang makita mo ang bawat hakbang. Sa una, nag-aalinlangan ang bata, pero nagsimula siyang maglakad. Hindi man niya makita ang kabuuan ng daan, sapat ang liwanag ng lampara upang maiwasan niya ang mga tao at lubak sa tulong ng liwanag na iyon, nakarating siya sa kanyang lula ng ligtas. Ganyan din ang ating buhay. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari bukas. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ang ating desisyon o problema. Pero si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, ay nagbibigay liwanag sa bawat hakbang natin. Hindi man niya ipinakita ang buong plano agad, pero kung tayo susunod sa Kanya araw-araw, tiyak na hindi tayo mawawala sa landas. Sabi doon sa talata, si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay puno ng kadiliman. Hindi lang literal, kundi espiritual. Kadiliman ng kasalanan, kawalan ng pag-asa, at kamangmangan sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, si Jesus ay dumating bilang liwanag. Siya ang nagbibigay kaliwanagan sa ating isip, sa puso at kaluluwa. Hindi ordinaryong liwanag si Jesus. Hindi si kagaya ng araw na lumulubog o kuryente na maaaring maputol. Ang kanyang liwanag ay walang hanggan at sapat upang itaboy ang anumang uri ng kadiliman. Sabi pa doon sa talata, ang sumusunod kay Jesus ay may liwanag sa buhay. Ang susi ay ang pagsunod. Hindi sapat marinig lamang ang kanyang salita. Kailangang sundin siya. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang pagtanggap sa kanyang kalooban. Pamumuhay ayon sa kanyang turo at
pagbibitiw sa mga gawaing hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag tayo'y sumusunod kay Kristo, hindi lang niya tayo inilalayo sa kadiliman. Ginagabayan niya tayo tungo sa buhay na may saysay at kapayapaan, hindi nangangahulugan na wala ng problema. Ngunit may katiyakan tayong may kasama tayong ilaw. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Sa talatang ito'y tinawag na rin tayong maging ilaw. Sa Matthew chapter 5 verse 14, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung tayo'y tumanggap sa kanyang liwanag, tinatawag din tayong maging liwanag sa iba. Ang ating pamumuhay, ang ating pakikitungo at pananampalataya ay maaaring maging liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Sa ating mga tahanan, sa trabaho, komunidad, maging salamin tayo ng liwanag ni Kristo. Mga kapatid, tayo'y may dakilang paanyaya. Sundin si Jesus, ang tunay na ilaw ng sanlibutan. Huwag na tayong lumakad sa kadiliman, tanggapin na natin ang kanyang liwanag at hayaang gabayan tayo nito araw-araw. Sa pamamagitan niya, makasusumpong tayo ng buhay na ganap at matiwasay. Tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po dahil ikaw ang aming ilaw. Turuan mo kaming sumunod sa iyo araw-araw. Patawarin mo kami sa panahon na pinili naming lumakad sa dilim. Naway liwanagan mo ang aming mga puso at isip upang maging gabay din kami sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.